dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe ito. Oh, pasok! Bakit naman po inanunsyo ni US President Donald Trump na pansamantala niyang pamumunuan ang Venezuela matapos ang biglaang pag-atake na nagresulta sa pagkakahuli kay President Nicolas Maduro at sa kanyang asawa. Sinabi ni Trump na patatakbuhin ng Amerika ang bansa hanggang sa magkaroon ng ligtas at maayos na transisyon. Kita nyo? Pwede naman palang ganun eh. Sana si Digong noon pa, no? Oo, sana si Digong noon pa nila dinampot yan. Ano? Oo. Mga kababayan ko, kita nyo. Pwede palang ganun na pamamahalaan muna ng ibang bansa, ang isang bansang katulad ng Venezuela. Tapos po mga kababayan ko, ibabalik din sa mga Venezuelan, yung pong pamumuno. Pwede rin pala sa atin yun no? Matagal ko na sinasabi, akala ko hindi mangyayari. Akala ko mga kababayan naisip ko lang yun na hindi ba pwedeng ganito, hindi ba pwedeng ganon. Yung pala, pwede pala. Ano? Pwede pala yun. Di ba? Kayo mga kababayan, pwede, no? Biruin ninyo mga kababayan ko, magkakalat-kalat na naman dyan ng mga gwapo, magaganda, mga mapuputi. Ano? Lalakas na naman ang turismo, lalakas na naman ang ekonomiya, kasi puro dolyares na yung papasok sa ating bansa muna. Di ba? Tapos mga kababayan ko, ang mangyayari niyan, ituturo sa atin ng ibang lahi kung paano ang magpatakbo ng panibagong gobyerno na hindi po yung natutunan natin na ginagamit ng mga politiko para nakawin ang pondo ng bayan. Di ba? Di ba? Trump, nakidnap si Maduro. Maduro. Oo, Maduro. Oo nga daw Tuloy. Kasama sa plano ang posibleng pagdaragdag ng mga sundalo at pagkontrol sa politika at industriya ng langis sa Venezuela. Nako. Ang hakbang ay taliwas sa dating pangako ni Trump na iwasan ng foreign entanglements o paghahasangkot sa komplikadong ugnayan panlabas. Alam nyo, si Trump at saka Amerika, huwag nyo masyadong sineseryoso yung sinasabi ng mga yan. Kasi, alam nyo, kadalasan sa mga leader ng mga bansa, iba yung sinasabi sa ginagawa. Nagets nyo? Ganun yun. Oo. Hindi ho dapat panghawakan yung mga sinasabi at binabanggit ng mga leader ng bansa. Kasi taliwas talaga yan sa mangyayari. Diba? Tuloy. Nagbabala naman ang mga kritiko at ilang kaalyado sa Republican Party na maaring magdulot ito ng negatibong reaksyon bago ang midterm elections sa Nobyembre. Nako, ayan na mga kababayan ko. Patuloy ang debate sa Kongreso kung may legal na basihan ng operasyon habang nananatiling hindi malinaw kung gaano katagal ang pamamahala ng US sa Venezuela. Yan. So, yan ang tanong. Dapat meron. Kasi mga kababayan, hindi ako naniniwala na kakayanin lang ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Siguro pinakamababa, 10 taon. 10 taon na ituturo sa atin kung paano yung maayos na sistema na hindi tayo ganito, na ang nagnanakaw sa sarili nating bansa ay kapwa Pilipino. Tama? So, pwede pala talaga. Pwede talaga. Sabi nga ni Trump, eto na. Run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So, ibig sabihin, ang gusto nga ni Trump, tulad ng sinasabi natin dati, na pamumunuan muna niya ang bansang Venezuela hanggang sa masaiayos lahat ng problema,
pati yung mga judicial, yung mga batas. Ibig sabihin, mga kababayan, back to zero at sila ang gagawa. Gagawa ng mga tuntunin, alituntunin, constitution, kung ano pa mang katawagan yan. Tama? Tapos po, mga kababayan, ang mangyayari niyan, kapag ka naayos na, maayos ng sistema, sumusunod na yung mga tao at wala nang magugulo, tulad ngayon, ang mga taga Venezuela, mga kababayan, hati. Oo. Yung pong milyon-milyon ay nagdidiwang sa pagkatanggal kay Nicolas Maduro. Di ba? Samantalang yung iba rin, mga kababayan ko, ay nagpoprotesta din sa pagkakadakip. Oo, sabi nila, kinidnap daw itong kanilang presidenteng si Maduro, mga kababayan ko, nagrarally rin sa kalsada. Wala pong pagkakaiba doon po sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas na may nagrarally para kay Pangulong Bongbong at may nagrarally rin na kokontent kakaperanggot na mga anti-Marcos. O mga DDS, mga kababayan. Ano? Sabi rito ni Marites Musni, putik ang hirap niyan pag natuto ang kano sa Pinoy. Magkakaroon din ng buhaya dito. Yan ang problema. Baka imbis na matuto ang mga Pilipino sa Amerika, ang Amerika ang matuto sa Pilipino. Naisip mo pa yon, ha? Kasama pa anino nila. Oh, kita mo, kakapranggot na lang kasama pa anino nila. So, ganun din ang nangyayari ngayon dyan sa bansang Venezuela sa pagkakadakip ng Amerika sa mag-asawa na presidente nila. At ngayon daw, nandoon nga daw sa NY o New York, itong mag-asawa at nakadetine. Nakadetine sa isang bilangguan dyan po sa New York. Tuloy. We don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe. Nako, eto na. 'Di ba? Dadami Amerikana sa Pinas, Boss Mike. Nako! Mas okay na 'yon. Alam nyo, para sa akin, mas okay na 'yon. Kasi kahit tayong mamamayang Pilipino, magiging masaya. Kasi kapag ka namumuno sa bansa natin, yung mga leader lang, si congressman, si mayor, si governor, si senator, si Martin Romualdez, si Saldico, si Botmesa, si Joel Villanueva, at si Chis Escudero, at si Nancy Binay lang ang masaya. Dito, mga kababayan, lahat tayo masaya. May pagkakataon ng maisakatuparan yung ating pangarap na magkaroon na tayo ng mistisang anak. Diba, slapchick? Kaya, nako, dito na lang tayo. Sana ganito mangyari, Boss Mike, pag nagkagera, kunin na lang po tayo ni Lord. Wag lang kay digo, oo. Kayo na pumili, mga kababayan ko. Ano gusto ninyo? Siya mebeho? Sa mga blondie. Siyempre, mga kababayan, dito na tayo sa blondie, di ba? Ay, nako. Anyways, tuloy natin to. Proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela. Teka muna.
So sa madaling salita, yun na nga long na yun, ano. Mga kababayan ko, tanongin ko kayo ng seryosong tanong mga kababayan Tanongin ko kayo ng seryosong tanong. Kayo po ba isang-ayon na tayo ay pamunuan? Sabagay, natanong ko na yata ito Di ba, tatanungin ko kayo uli. Kayo po ba isang-ayon na pamunuan na lang tayo ng ibang bansang progresibo kaysa tinitiis natin yung mga kapwa nating Pilipino na silang mga namumuno sa bansang ito, pero ang nangyayari mga kababayan ko, ninanakaw lang nila ng ninanakaw at ninanakawan lang nila ng naninakawan ang ating bansang sinilangan. Press 1. Sa mga gusto, mga kababayan, press 1, mga kababayan ko. Press 1! Eto na. Ito naman kasi, dito nagsimula, mga kababayan ko. Ito pong presidente ng Venezuela, hinamon, si Leonora Brown ayaw, to shot to. Ito mga kababayan ko, ang presidente naman kasi ng Venezuela, hinamong kasi etong si Trump na sabi, madali mo ngayon na, duwag ka, eka. Oo, ginanon, mga kababayan ko. Di ba? Ginanon Ito na. Ito, sabi netong ng anyaya, nag-aladigong, parang si Digong. Halika rito, mga taga ICC. Kunin nyo ko rito, pagtatadyakan ko kayo Sabi naman netong presidente ng Venezuela kasi, come and get me. Wag mo nang tagalan, duwag kang hayop ka. Ginanon si Trump. Eto na. Pasok! Venga por mí! Aquí lo espero en Miraflores! Kita nyo, ano sabi rito? I'll wait here in Miraflores! Come and get me! I'll wait here in Malipores! Miraflores daw, mga kabayan. Siguro lugar yan dun sa Venezuela. Flores! No se tarde en llegar! Sabi, don't take too long! Diba? Parang si Bato, parang si Digong, gano'n Parang kulto ni Duterte, gano'n. ¡Cobarde! Duwag ka, Trump. Sabing gano'n. Grabe. Siyempre, putik na yan. Gaganyan-ganyanin ka ba naman? Siguro may pinagmamalaki rin siya. Kasi mga kababayan, tulad ngayon, ang Russia, ang China, nagsasalita. At inaano po ngayon tawag dyan mukhang kinukontra ang Amerika, mga kababayan, dito nga sa pagkakalusob nila at pagkakadakip sa presidente nila na ito nga, si Maduro. And now, if you don't know, now you... Ito na, mga kababayan ko. Sagot ng Amerika. Ayan na! Kabahan na kayo, mga kababayan, sangiting ganyan. Yan. Kinukundi na. Tama, galing talaga ni Catherine Galpo Diba? Kinukontra at kinukundi na ng mga iba't ibang bansa tulad ng Cubans, tulad ng Iran, ng China, ng yaan pong Colombia, yan pong Russia, at maging ang North Korea, ito pong ginawa na aksyon ng Amerika. So ito na.
Oh. Yun oh! Diba? So ngingiti-ngiti lang ho. Ngingiti-ngiti lang ho yung White House dyan. Oo. Ngiti-ngiti lang mga kababayan ko. Kaya nga mga kababayan ko, iba eh. O eto naman mga kababayan ko ha. Pakinggan lang ho natin kasi medyo sensitibo si ano rito, si YouTube ano. Eto, wait lang. Ayan. President Trump. Ayan ha, mga kababayan ko ha. Meron pong napakabigat na mensahe ang Russia at ang presidente ng Russia dito po kay President Trump. Nako, mga kababayan ko, kagulo na, away-away na to. Mga kababayan ko, no? Sana, no, sila, halimbawa lang, ano po, kung magkakagulo man sila, sila na lang, wag na tayong idamay. Tapos, yung inyong mga kababayan na mga, syempre, mauna yung mga babae. Dito kayo lahat sa Pilipinas, safe dito. Oo, ha? Dito kayo lahat magsipagpunta. Di ba? Oo. Kung dito magsisipagpunta mga kababayan sa Pilipinas, yung mga refugee na mga babae lang ha, bawal ang lalaki. Di ba? Lalo na yung mga ano ha, mula bata. Oo. Yung mga matatanda, pag-iisipan ko muna. Teka, mga kababayan ko. Nakalimutan ko, mabait palang tayong mga tao dito sa Pilipinas. Unahin ang mga matatanda, isusunod ang mga mga edad mga 25 pababa. Ganyan. Ano? Iwan ang mga lalaki sa kanilang mga bansa. Bakit iiwan? Hoy, kayong mga lalaki, kayo ay karapat-dapat at dapat kayo ay nandiyan dyan maiwan para ipaglaban ninyo yung inyong mga bansa. Tama ba, mga kababayan ko? Tama ba, Marjo? Ngayon, mga kababayan ko, syempre mapupuno na tayo, no? Putik na yung mga kababayan, no? Puro mga puti yan, mga Latina, mga mestiza, mga blondie. Diyos ko! Sige, para naman may maitulong tayo, yung edad mga 20 pababa, mga 20, hindi, sige, dagdagan pa natin, mga 25 hanggang mga 18, dito na kayo sa bahay ko. Kasya rito ang ilan? 40. Ako na rin ang magpapakain sa inyo. Pwede bang magkaroon ng pribileyo yung aampon sa inyo? No? Pwede siguro mga kababayan, yung pribileyo ko naman, mamimili ako kung sino gusto ko. Grabe naman yun. Diba? Diba? Pwede na, pwede na. Ito na. Mga kababayan, puro tayo kalokohan. Ito, matindi to ha. Mga kababayan, hindi ko ipapakita ho itong habang nagsasalita. Ito hong si Putin, sapagkat mga kababayan, bawal na bawal po ha. Ito na. Listen, President Trump, your actions have crossed the line. And Russia will not tolerate this aggression. Nako! You claim to defend the sovereignty of the United States, Nako! yet you undermine the sovereignty of others. The seizure of a Venezuelan oil tanker in international waters is a clear violation of international law. Nako! This is not about security. It's about your desire to control global resources and destabilize entire regions. Your actions are not just provocative, they are reckless. You are pushing the world closer to conflict with every unjust seizure, with every hostile move. Let me make it clear, Russia stands with Venezuela. Nako! Ayan na mga kababayan ko. Ayan na. Ang Russia daw ay
Oo. Ang kanilang tayo ay para sa Venezuela. Tinatayuan daw nila ang Venezuela, mga kababayan ko, lalong-lalo na rito, sa presidente nila, mga kababayan. Ano kaya mangyayari ngayon? So ngayon ba talagang papunta na magkakaroon na ng pandaigdigang digmaan talaga? Eto na ba yung World War III, mga kababayan ko? Kayo na. Pero sana na wag niyo nang idamay ang Pilipinas. Hindi niyo kakayanin yung mga manananggal. Yayariin kayo ng mga lamok dito. Magkakadengge kayo. Pag nakagat kayo ng mga aso namin, na mga DDS ang datingan, ay nako, mamamatay kayo sa rabies. Di ba? Nako, mga kababayan ko, paano na kaya ito? Nakarating na dito si Nicolas Maduro. Nako! Nasa Amerika na nga. Marian Tomas, nasa Amerika na. Di ba? Parang history repeat itself. Nako, alya-alyansa hanggang sa pagputok ng, nako, ayan na nga. Ano naman ang maipagmamalaki natin, mga kababayan ko, pagdating sa digmaan? Baka nga, mga kababayan ko, ang makakalaban natin, yung mga DDS na mga tanga Sa totoo lang, hindi natin, nasa live boss Mike si Maduro. Ayan hindi natin, makakalaban ng ibang bansa, makakalaban natin yung mga bobot tangang mga kapwa natin Pilipino. So paano ngayon ito? Paano nga pala ngayon, We will not stand by and let you violate their sovereignty. We will not stand by while you try to manipulate the global oil market. Nako, yun. Inaakusahan ni Putin, mga kababayan, na gusto ni Trump na imanipula yung global market ng langis. Nako po, delikado. Matitindi ito, matitindi. Your actions risk escalating tensions beyond your control. Ano pa nga ba? Minsan kayo lang nagsasabi niyan Maraming katulad ni Putin na ganyan, pati ang China nagsalita rin mga kababayan, wag na nating paandarin, Wag na nating paandarin. Nandito na si John Paldas na bumubuhay sa atin, Happy New Year, hindi takot presidente namin dito kay Putin, Mike. Ang maganda pa, gusto ni Trump ang mga Pinoy dahil masipag tayo, hindi kriminal. Sidigong lang. Ang kriminal lang naman dyan sila Duterte. Di ba? Kaya nga mas maganda nga. Sabi ko nga sa inyo, hayaan na natin. Malay nyo, makita rin natin si Trump. Na kapag nag-drive-thru tayo sa McDo, si Trump yung nagsisilbi sa atin, Di ba? Lami ba? Di ba? Eto. DDS ang dating. Yun na nga. And Russia will protect its allies. You are playing a dangerous game. And we will not hesitate to defend those who stand with us. President Trump, you may think you are the power in this world, but Russia will never back down. Hindi daw, Hindi daw susuko, hindi luluhod, at hindi tatalikod. Putik na yan, mga kababayan ko. Pero sabi ni Trump kasi, iba rin yung mensahe, sabi ni Trump, pakinggan naman natin tong sabi ni Trump, mga kababayan. Pasok! Putin, listen very carefully if you think I'm bluffing. Makinig kayo, Huwag natin ipakita kasi bawal nga kaya YouTube ito Eto na. Pasok! Vladimir Putin, listen very carefully if you think I'm bluffing. Ask Saddam. Ask Gaddafi. Oh, wait, you can't. 2 American nuclear subs are now lurking off your coast. Undetectable, untraceable, and ready. While you're buying ammo from Kim Jong-un like some back alley drug. Eto yan, mga kababayan ko, Sabi ni, kasi bawal talaga kay YouTube ito bawal. Sabi ni Trump, mga kababayan daw, yung kanyang mga submarine
nandiyan dyan na daw ho sa mga tabi-tabi na nasa ano na raw ho mga kababayan malapit na daw sa ilalim ng dagat ng Russia na anytime ay pwede na hong magpalipad ng kung ano-ano. Pero mga kababayan ko, eto. Ang matindi rito, hindi siya nadidetect. Hindi nyo madidetect yung mga kagamitan o mga submarine ng Amerika pala. Diba? Oo, diba? Ngayon, sige, tuloy natin mga kababayan. Tuloy natin. Deal. We're prepared to end this nonsense in 10 minutes or less. You bombed children in Kyiv. Again. A 6-year-old girl gone. Kita nyo? Bakit ka nagsasalita ng ganyan at sinasabi mo walang pagrespeto sa soberenya? Samantalang ikaw daw, Putin, nambomba ka at marami nga daw mga namatay kasama na nga ang isang bata na 6 na taon na wala namang kamalay-malay. Grabe, matindi mga kababayan ko. Madidemonetize ka. Oo nga kaya nga Oo. Sige tuloy natin. And you call that military strategies? That's not strength. That's cowardice. That's state-sponsored murder. Then your clown Medvedev pops up, talks tough, says sanctions mean war. Really? Coming from the guy who couldn't even hold on to the presidency? Ayan na, nag-insultuhan ng mga kababayan ko. Alam nyo, si Trump magaling din mga kababayan sumagot, ano? Parang kung i-insultuin mo ko, babalikan kita na 10 beses na pang-i-insulto. May sagot May sagot. Tuloy. He's a joke. And Putin, if you back that, you're the punchline. Let me be crystal clear. Yan. If you don't agree to peace by next week, Russia may not have a military left to negotiate with. Maybe not even a functioning economy. Ayan na. Nagbanta ng mga kababayan ko. You think you've seen collapse? Wait, I don't do speeches. I do results. If you want war, you'll get it. But it'll be fast. And it'll be brutal. Choose peace or watch history erase your name with a mushroom cloud behind it. Nako! President Trump, I have seen your so-called ultimatum. Ayan na, may sagot na naman uli. Alam nyo mga kababayan, kapag ganito ng ganito, mukhang, wag sana naman wag naman. Alam nyo, hindi po ako pabor sa gera. Ako ulitin ko sa inyo hindi po ako pabor sa gera. Nandito si Nicolas si Nicolas Maduro, mga kababayan, nandito, kinidnap daw siya. 10 days for Russia to abandon its mission, for a sovereign nation to bow to foreign threats. Let me remind you, we are not your colony. This is not your... Ayan, pinaalalahanan po si Trump na baka nakakalimutan daw ni Trump na ang Russia ay hindi colony ng Amerika. Nako! backyard. This is the Russian Federation. And we do not take orders, especially not from men who can't even control their own Congress. Nako! Patay tayo dyan. Bakit naman? Nang insulto rin, mga kababayan? Bakit naman ako kasusunod sa isang katulad mo na hindi mo nga makontrol pati yung kongreso mo? Grabe, no? Matindi. Oy, Trump, sinabihan ka na ultimo daw yung kongreso mo, hindi mo ma-control. Kasi nga, di ba, hindi nga pinirmahan yung kanilang yung kanilang budget. Di ba? Naalala nyo yun, mga kababayan ko? Yun siguro yung tinutukoy ni Putin. Hindi mo nga na-control yung kongreso nyo. Hindi nga tuloy di ba? Napirmahan yung budget nyo, di nagkaroon kayo ng crisis. Tuloy. You send submarines toward our waters. You move pawns across the chessboard. But understand this, we play our own game. Nako. And when Russia plays, we do not bluff. Nako. Sino ngayon na nambabluff sa kanila? Kasi mga kababayan, sabi ni Putin, kami, hindi kami nakikipaglaro.
Hindi rin kami marunong makipagblapan. Kapag ka sinabi namin gagawin namin, parang ganun. Kaya ikaw, Trump, kung gusto mo talaga, di paandarin mo na yung mga sinasabi mong mga submarine dyan. Oo, paandarin mo na. Pagalawin mo na, mga kababayan, pagalawin mo na, pagalawin mo na yan. Speak of peace, yet fan the flames of war. You speak of sanctions, but your own economy teeters on the edge. And now you think you can command Russia like one of your bankrupt casinos. No, Mr. Trump. Pati ba naman kasino? Pati kasino, dinamay na ni Putin, no? Mga kababayan, no? Grabe, no? Malupit ito, itong sagutan ng dalawa. Pero alam nyo kasi, ulitin ko, hindi talaga ako pabor sa gera. Hindi ako papabor kailanman sa gera. Di ba? Pwede siguro suntukan na lang eh. No? Suntukan na lang siguro, mga kababayan, pwede pa. Ano sabi dito? Ayan, Sabi, pag nag-World War III, lahat ng BBM vloggers and supporters, kasya tayong lahat sa 27 caves. Di, totoo mga kababayan ko. Oo. Tingin ko, itong mga ito kapag ka medyo sinaltik-saltik, mga kababayan ko, mukhang magkakaiguhan ito eh. Alam niyo magkakaiguhan, ibig sabihin ipaanda rin yung ego nila. Yung bang parang ego na lang ang pinaglalabanan. Ano po? Ego? Opo, mga kababayan ko. Nako! Mahirap po kasi ito eh. Oo. Tulad niya ng Venezuela, tignan nyo, hinamon-hamon si Trump. Tinawag-tawag na duwag. Ano? Ganun kaya gawin ni Putin, ano? Sabihin ni Putin, ikaw naman Trump, salita ka lang na salita eh. Puro ka lang banta. Oo. Duwag ka naman talaga eh, no? Nako, mga kababayan ko. Oo. Baka biglang palipa rin ng Japan yung kanilang mga tinatagong mga akala mo bubuyog. Pero pag sumabog, mga kababayan ko, singlakas ng atomic bomb. Hindi nyo ba alam yon? Kapag nilabas, ng Japan yung kanilang tinatagong sandata, malasing laki lang ng gagamba. Sa lagubang na lang, 'di ba? Alam niyo yung sa lagubang, mga kababayan? Yun, mga kababayan, kala mo mga bubuyog, mga balang na lumilipad, tapos pag bumagsak sa mga target, remote control na lang yun, kinokontrol na yun sa pamamagitan ng computer, sisiksik yung kung saan mga kababayan, may mga malilit na camera sa mata, nakikita mga kababayan, yung pong mga tatargetin, ngayon kapag inuuna mga kababayan, pasabugin yung mga mga pang ano ba yan? Atomic nuclear na na sandata nila. Kung ano mang klaseng nuclear yan kasi iba-iba. Nuclear weapon na chemical, nuclear weapon na marami. So ngayon, ang gagawin doon, bibiruin mo, sasabog yun sa lugar mo mismo, di ubos kayo. At saka babakapan naman ni Voltes 5 yun, Tapos babakapan din ni Bayuman, Tapos mga kababayan ko, darating si Scheider. Tapos palalabasin ng Amerika na, ang Megatron at Transformer. Magsasanib pwersa ng mga kababayan ko, si Optimus Prime at saka si Megatron. Putik na yan, mga kababayan, yan ang mga kalaban ng Russia. Ay, nako. Ewan ko na lang kung manalo pa kayo, Pero alam nyo, nagdududa talaga ako sa Japan. Ang lakas ng loob eh. Mukhang may tinatagong lihim na sandata.
Ngayon pa man, mga kababayan ko, gayon pa man, ang mga taga-Venezuela ay nagdidiwang. Oo, nagdidiwang. Kaya nga mga kababayan, siguro, dahil kagustuhan din ng mga tao sa Venezuela na matigil na ang rehimen ni Maduro, tuwan-tuwa yung mga Venezuela. Oh, mga taga Venezuela. Oh. Yun, no? Yun, no? Celebrar porque cayó la dictadura. Oh, kita nyo mga kababayan ko, Venezuelan resident in Chile. Ha? Oh, eto nagdidiwang mga kababayan ko. Venezuelans abroad celebrate, ibig sabihin mga kababayan, yung kanilang mga mga kababayan ibang bansa nagdidiwang. Oo. Celebrar porque cayó la dictadura, cayó el narcotráfico de Maduro y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y somos libres, todos estamos felices. Sabi niya mga kababayan ko, buti naman at napatalsik na yan, hayop na yan. Yang Maduro na yan, yan nga ang dahilan kaya kami nandito sa ibang bansa dahil sa pagpapahirap niyan. Sabi, ito na. De que cayó la dictadura y que tenemos un país libre. Para mí es una alegría demasiado grande, me siento Kita nyo mga kababayan ko? Ano sabi? bastante venezolano el día de hoy, después de tantos años, después de muchas luchas, después de muchos... Pwede na kaming makabalik sa aming bansa, mga kababayan. Dahil wala na ang berdugo ang mapang-api, nagpapahirap sa bansa namin, sabi. trabajo, hoy es el día, hoy llegó el día y es el día de la libertad, el día que tanto los venezolanos como yo, como todos, como todas estas personas que están acá, como todas las personas alrededor del mundo estábamos esperando. Ano daw? Hindi nyo naintindihan? Tina-translate ko na nga Ano ba kayo? Hindi kayo marunong mag-Kastila? Matagal ako sa Barcelona, mga kababayan ko. Alam nyo ba yon? Matagal ako sa Barcelona. Bago pa lang maging girlfriend, ni Claudine Barreto, sino ba to? Yung iniwan ni anak ni Jolia Barreto, yung si Gerard, Gerald ba 'yon? Mga kababayan ko, naging kami muna. Matagal ako diyan sa Barcelona. Tuloy. Hoy se está haciendo justicia. Se está haciendo justicia por la cantidad. Buti naman at yan, hindi. Joshua yung pachuchay, si Joshua Garcia. Sabi rito mga kababayan, kami nagpapasalamat dahil napatalsik na ang rehimen ni Nicolas Maduro. Kami po ay maaari nang makabalik sa aming sariling bansa, Eka. Venezolanos que salimos a demostrar lo que somos. Somos luchadores, emprendedores, somos buenas personas, pero queremos regresar a nuestro país para reconstruir. Kita nyo mga kababayan, narinig nyo? Sana hindi na daw makabalik at hindi na pabalikin ang mag-asawang Maduro. Grabe, tindi, no? Tindi, matindi. No habla español, Boss Mike. Para seguir adelante y seguir siendo esa potencia que toda la vida hemos sido. ¡Viva Venezuela! Kita nyo, masayang-masaya kami. Para sa amin ay ito ay isang tagumpay. Sabing ganon. Isa itong isang malaking tagumpay ang nangyaring ito. Kaya masayang-masaya kaming lahat. Grabe, no? Matindi, no? Matindi. Estoy obviamente muy feliz por todo lo que... Diba? Ito matindi, Pasok! Tuwan-tuwa, Gracias, Dios! ¡Viva Venezuela! Panoorin nyo to, Tuwan-tuwa yan, mga kababayan ko. Wait lang. Game.
¡Ah! ¡Somos libres! ¡Gracias, Dios! ¡Viva Venezuela, mi madre! ¡Vecinos, defiéndense que somos libres! Mi gente libre, libre. Agarraron a Maduro, se fueron ya. ¡Qué felicidad, Dios! ¡Gracias! Voy a ir para Los Roques, voy a ir para Margarita, voy a ir para mi tía Rabella, Dios mío. Kita nyo, mga kababayan ko, tuwan-tuwa siya. Malamang kapag nabitay si Digong, ganyan ang isa sa inyo. Yung totoo, mga kababayan ko, kung sakali na mabitay si Digong, sino ho mag-aalaga nito sa inyo? Sige nga, seryoso. Kung sakaling mabitay si Digong, sino ho ang mag-aalaga nito sa inyong lahat dyan? Sige nga, sige nga. si Alicia Duran daw, number 1. Tuloy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi gente. Dios mío, no sé ni cómo explicarle ni qué decirle. Pero el régimen de Maduro se fue. Tío Donald Trump. Gracias, tío. Gracias, tío. Viva Venezuela, coño. Viva Venezuela, hermano. Sí. Diba? Adiós, Maduro. Adiós, Chavita. Diba? Kita nyo, kahit hindi natin naiintindihan, pero alam nyo mga kababayan ko, ang sinasabi niya, matagal na daw nilang inihintay yung pagkakataon na to. Oo, matagal na daw yung inihintay nila na pagkakataon na yan para mapatalsik yung hayop na si Maduro. Di ba? At least daw nangyari na ho mga kababayan ko. Ganon. Sa haba-haba daw ng panahon mga kababayan. Wala na. Finish na. Ito. Tingnan nyo mga kababayan ko, si Maduro. Pakinggan nyo ha. Lana. Happy New Year. Happy New Year daw. Paano magiging Happy New Year kung ikukulong ka na, di ba? Pag si Sarah, yes. Gracias lang, naintindihan ko. Ako, naintindihan ko lahat eh. Ayan kita nyo. Sabi niya, paano ako mag-Happy New Year ngayon eh? Ha? Makukulong ako. Nakita nyo ho yung damit, mga kababayan. Ayan nakita nyo, DEA, ha? Mga kababayan, yan po yung mga nanghuhuli rin kila Al Chapo, El Chapo. Yung pong presidente ng Colombia yata yun, na naging presidente ng Colombia. Kung hindi ako nagkakamali, tama nyo ako ha. Yung El Chapo, opo, ito rin ho yung mga nanghuhuli sa kanya, Di ba? DA, yan din yung nanghuhuli. Di ba? Ano ibig sabihin yan, mga kababayan ko? Ibig sabihin yan, mga kababayan ko, ng DA. Amerika ay ito na. Wait lang yan. Yun, mali. Wala. Sabi rito Drug Enforcement Agency. Doon po ba sa account na 22,000 followers po? Department Administration. Drug Enforcement Unit kasi nga ang mga kababayan ko. Yun po yung mga nanguhuli ng sakit droga. Diba yung pag-supa sa kaya
Okay na? Oh. Oh, yan nyo na nga, yan nyo na. Alam nyo, minsan may problema ho itong aking PC. Oo. Mukhang palpak yung gumawa nito eh. Wait lang. Ako, ano nangyari dito? Wait lang. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Deltera. Okay na? Okay na ba? Okay na? Okay na? Sira audio. Umuugong kasi. Okay na? Okay na? Okay na. Okay na ba? Okay na ba? Okay na. Yun. Okay na daw. Yan. Baka dito lang napipindot to ng tagalinis dito. Minsan kasi pag pipindot, yan ang nangyayari. So ngayon, mga kababayan ko, ayan tignan nyo. Emotional Venezuelan celebrate Maduro's capture. Natutuwa naman yung mga taga Madrid, taga Spain, ha? Tingnan nyo. Di ba? Wait lang, nagse-celebrate sila. Pero kung ganito mga kababayan kagaganda yung magiging refugee dito sa Pilipinas, ayaw nyo pa? Ha? Oy, may tanong ako sa inyo. Kung sakali, mga kababayan, kung sakali ang mga magiging refugee, ganito kagaganda, ganitong itsura, tong umiiyak na to, ayaw nyo pa? Mga kababayan ko, ewan ko na lang. Di ba? Okay na. Yan, tagal mag-counters. Leonora Brown, ayaw mo pa? Siguro, mga kababayan ko, kung ganito ng ganito, baka ipanalangin pa ng iba. Sige na, oo. Sabi ni Buboy Perez, kung matalino si Sara makipagdebate, kay PBBM ng magkaalamanan. Hindi nga kay Atty. Claire nga, hindi nga pumapayag eh. Di ba, no? Payag na. Adoption ko, yan. Hindi, sa akin dito, gagawin kong prinsesa. Tuwan-tuwa sila mga kababayan ko. Nagdiriwang sila. Didiwang. Ang daming tulog. Hayaan mo silang matulog. Yan di ba? So alam nyo mga kababayan ko, ulitin ko lang yung aking opinion at pananaw. Hindi po ako sang-ayon sa gera. Hindi po talaga. Maniwala kayo. Wala akong mananalo dyan. At lalo lang kung magpapahirap sa ating mga tao sa mampanig ng mundo, OFW man kayo o nasa Pilipinas man kayo, mga kababayan ko, hindi yan magdudulot ng kaginhawahan para sa atin. Kaya sana itong mga leader na ito maghinay-hinay at mag-isip na maigi, kung yan bang kanilang mga iniisip pinaplano, na para ba sa sanlibutan yan? Para ba sa kinabukasan ng mundo? O baka naman nadadala lang sila ng kanilang mga ego, kaya sila ganyan, Minsan, nakikita natin na magkakasama sila, minsan kasama ni Putin ang presidente ng Amerika na si Trump. Pero mga kababayan, kala mo totoong magkakasundo sila. Yung pala mga kababayan, sa kabila nagsasalitaan ng hindi maganda. Ganon din ang China at Amerika nagkita-kita. Kala mo talaga mga kababayan, pwede nilang lutasin ang mga problemang pandaigdigang problema sa pamamagitan ng maayos na dialogo
pero kita nyo, no, wala eh. Tignan nyo ang ginawa ng Prime Minister ng Japan. Inimbitahan sa Beijing, nakipag-dialogo, nag-usap, nag-meeting, pero ang ending, wala pa rin napagkasunduan. Kung hindi kung ano daw ang nasabi ng Japan sa China at tungkol sa Taiwan ay paninindigan daw nila. Kita nyo? Yan, may magandang advice ka rin, Boss Mike, ha? Di lang, alam nyo naman tayo eh. Paano lang natin yung mga naughty words natin. Pero tayo, mga kababayan ko, dun tayo sa laging matinong usapan. Our beloved Boss Mike Severa.